Of course, aantayin muna yung ating doktor na gagabay din sa atin this Saturday morning patungkol pa rin po sa atin namang topic na fatty liver. Okay, kilalanin na natin ang ating Pinoy MD ngayong pong umaga, si Doktora Michelle Ong Chu ay nagtapos po ng medisina sa Cebu Institute of Medicine. Ang residency po niya sa Internal Medicine naman at fellowship sa Gastroenterology ay natapos naman niya sa Cebu Doctors University Hospital. Natapos din po niya ang fellowship sa Interventional Hepatology sa Changgung Memorial Hospital sa Taiwan. Siya rin po ay kasalukuyang section head ng Gastroenterology and Endoscopy Unit ng Ormoc Doctors Hospital. Siya rin po ay training core member ng Department of Internal Medicine Residency Program ng OSPA Farmers Medical Center at kasalukuyan po siyang Public Relations Officer ng Hepatology Society of the Philippines. Kaya i-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B si Doktora Michelle Ong Chu. Good morning! The doctor is in. Miss Connie, at good morning po sa mga nanonood at nakikinig ng Pinoy MD sa Double B. Thank you for giving us your time, Doktora, kasi gagabayan nyo kaming lahat ng mga may fatty liver. Ayan. Okay. Unang-una sa lahat, pag sinabi muna nating fatty ang inyong liver, literal ba na mataba ang iyong atay? Ayan. Pag-usapan po natin. Alright. When we speak of fatty liver, ito ay labis ng taba sa atay, no? Ang sobrang taba ng atay ay nagdudulot ng pamamaga sa atay. So, minsan nagkakaroon ito ng inflamasyon na tinatawag nating NASH or non-alcoholic steatohepatitis. So, pag hindi po pinansin yung NASH, maaari pong mauwi sa fibrosis. At pag hindi naagapan yung fibrosis, maaari po itong humantong sa malubhang sakit sa atay tulad ng cirrhosis o liver cancer. Ayun. Or cancer sa atay. Hindi talaga dapat pinagwawalang bahala. Kaya lang, marami sa atin, of course, na of course yung ating mga kinakain, mga Pinoy, na talagang matataba. Mahilig tayo dyan sa lechon, adobo na puro taba. Hindi ba? Yung mga ulam po mismo natin, di ba? Yung ating kinakain, matataba as a nation. So, paano daw ba malalaman kung ikaw unang-una sa lahat ay may fatty liver? Alright. So, first and foremost, we usually diagnose fatty liver, wala namang nararamdaman, di ba? So, ang mga tao na na-diagnose ng fatty liver ay usually through ultrasound or sa mga blood exams. So, that's how we check first. Pero minsan nga yung mga pasyente, karaniwang natanggap na lang nila ng kanilang diagnosis sa annual check-up nila o pag kumukonsulta sila sa doktor para sa ibang problema. Oh, yun na nga Talagang walang sintomas initially, no? Yes. Pero pagka sinasabi nila pag may kinalaman sa atay, 'di ba, naninilaw. Ibig sabihin ba noon pagka ganun, malala na yung iyong fatty liver? Baka nag-progress na? Yes, Miss Connie. So, ang problem sa fatty liver, pag kadalasan walang naramdaman. Pero pag tumatagal yung pamamaga ng atay, dahil sa taba ng atay, maaari itong magkaroon ng senyales ng chronic liver disease. We call this mga complications tulad ng jaundice or yung paninilaw ng balat o sa mata, yung ascites, yung pagkakaroon ng tubig sa tiyan, yung pagmamanas, or yung encephalopathy, yung paglalabo sa isip. Ayan. So, yun yung mga terminal cases. Oh, pero wag na natin paabutin muna doon, 'di ba? So kailangan talaga annual check-up. Pa-check up tayo. Blood test, ultrasound, may makikita na tayo, ganun lang, ano? Yes po. Oh, yan. Sige. So, ano lang naman, mura lang magpa-blood test, 'di ba? Kailangan lang natin talaga ng oras para diyan paglaanan natin. So, yung mga ito po, katulad yung mga tao na nagtatanong, necessary kung ano ba ang mga tao na madalas yung nagkakaroon ng fatty liver, babae ba, lalaki, o depende talaga yun sa lifestyle, o ito ho ba ay namamana? Alright. Ang mga tao na may posibilidad na magkaroon ng fatty liver ay mga pasyenteng number 1, yung may labis na pag-inom ng alak, no? Second, yung mga viral infection, if you have heard of chronic hepatitis B or chronic hepatitis C infection. But yung pinaka-pangkaraniwang na sanhi ng fatty liver dito sa Pilipinas at sa buong mundo ay
yung tawag nating NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease. Okay. So, ito yung labis na katabaan or overweight or obese, yung mga may diabetes, may alta presyon, at mataas po yung triglycerides sa dugo. Ay, So, naku. ang NAFLD may taba sa atay, pero hindi dahil sa alak. Ayun. Mas malala pala kung halimbawa manginginom ka tapos ang pulutan mo puro matataba, 'di ba? So dapat Correct. lalo kang magpa-check up. Naku, parang may mga nag-guilty sa tabi ko. Sige. Ayun, so anong payo nyo sa mga manginginom na nga tapos mahilig pa sa mga matatabang pulutan? Ayan. So, well, there's a called alcohol, yung intake na threshold. So, everything should be in moderation, no? So, for male and female, they have different alcohol or intake na threshold. So, wag lang aabusuhin ang pag-inom ng alak or yung mga red wine or white wine. Ganun. Oo. Kalak pa rin yan, ano? Sabi nga, Yes. kahit isang patak ngayon, parang ayaw na, di ba, ng mga bagong studies kasi alcohol pa rin talaga is poison, sa atin daw. So, pero tanong na rin natin, kasi yung natanong natin kanina sa lifestyle, pero namamana ba ho ito, yung fatty liver? Mostly po, yung fatty liver, may genetic background po siya. Pero, it's a combination of several factors. It could have also genetic with environmental triggers. I So, see. that would include unhealthy food choices. Okay. No? And poor or walang exercise. Pati yun pala. Okay, so kailangan Yes. talaga exercise is key also para sa healthy lifestyle talaga no? Hindi lang yung Right. kinakain natin. Yung sapat na tulog ba nakaka-trigger din yung kawalan pala, lack of sleep, I mean, sa ating lifestyle, nakaka-trigger din ba yan na magkaroon po ng fatty liver? It could also contribute. So, kaya nga kailangan ng tamang enough sleep, no? Like at least 6 to 8 hours of sleep. Ayun, okay. So, Oo. kung may mga na-check na kayo doon sa mga nababanggit natin, ng mga factors na hindi nyo nagagawa, magpa-check up na tayo ng ating liver. So, yung sinatanong pa rito ng ating mga kapuso, yung mga bata ba, pwede ho ba magkaroon ng fatty liver? As young as what age ba? Ganito po, yung mga bata ngayon, westernized na yung kinakain, no? So, pwede talagang magkaroon ng fatty liver yung mga bata. At in fact, there is a study that has shown that as young as 10 to 13 years old, magkaroon lang po ng fatty liver. So, madami na pong batang overweight ngayon. So, I think we have to we have to impose a good, healthy and balanced diet to our children as young as 5 or as young as When they as eat, young as start they are eating, no? infant. Siguro, good, parang exposed na ng mga vegetables, yung mga ganun, no? Yes, oo. Pero ibig sabihin ba ng batang mataba, may posibilidad na magkaroon na siya kaagad ng fatty liver or not necessarily nakikita sa weight ng bata? Usually, hindi immediate, no? Pero there is a risk factor or it will just, ang weight ng bata is also already, or overweight is already a risk factor, no? So, pag sobrang katabaan ng bata will progress into adult or adolescent stage, then he may develop fatty liver eventually. Oo. Ito ho ba tulad lang din, halimbawa, sa mga matatanda naman, talaga ho bang it goes hand in hand na pag nakita natin medyo overweight, may risk na rin na magkaroon siya ng fatty liver o meron na siyang fatty liver? Alright. Yung labis ng katabaan, there is called the BMI, no? Body Mass Index. So, pag lumampas ka sa normal na BMI, so there will be classified as overweight or obese, may malaking chance po sila nagkakaroon ng diabetes kasi they're already overweight or may alta presyon, then they are at risk for fatty liver disease. Oo. Ito, narinig ko lang din, parang ang tawag ngayon sa fatty liver disease, yung silent epidemic. Bakit ho sinasabing silent epidemic siya? Marami na bang Pilipino talaga na meron ito? Alright. Yun nga, as I mentioned, Ms. Connie, no? Ang NAFLD is the most common cause for fatty liver among
Filipinos and worldwide. So, karamihan ng mga pasyente natin ay walang nararamdaman at walang sintomas. Kaya hindi nila alam na may ganito silang kalagayan. So, yung unti-unting pagkasira sa atay at pamamaga ng atay na wala silang nararamdaman, yun yung nag-develop ng fatty liver or eventually kaya tinatawag siyang silent killer. Ayun. Meron din kayong tinatawag na Global Fatty Liver Day, Doktora. Bakit kailangan bang paalalahanan? Globally, is this something na talagang concern na po sa buong mundo, hindi lang sa atin? Yes, correct. Ang Global Fatty Liver Day is dating tinatawag na International NASH Day. Pero ito ang international education campaign na pinapatawag ng Global Liver Institute taon-taon dinadaos tuwing second Thursday ng June. Okay. So, this program is very helpful because it will raise knowledge and awareness of the impact of fatty liver diseases on our community. So, Okay. We are very lucky that Hepatology Society of the Philippines has joined the global campaign against undetected fatty liver disease. Ayun, dapat talagang maging aware tayo sa dumaraming kaso ho pala talaga ng may fatty liver, no? Ito may mga tanong nga tayo dito, Doktora, mula kay 0661. If you have fatty Correct. liver, is it okay to undergo cryo-freeze slimming procedure? Pwede ba? Mga slimming procedure? Kasi yung mga procedure, they have no strong evidence na talagang wala siyang side effects, no? But as long as you know the risk and alam mo yung you need to monitor talaga yung liver function test mo. So for me, before you do the procedure, you should make sure that your liver, your kidney functions are okay. Okay. Ayan. At least may gabay tayo, ha? Mula naman kay 8011. Ito ho, natanong ko na, pero maraming nagtatanong pa rin, baka they missed yung answer nyo kanina. Good morning po. How do you know if you have fatty liver? What tests are needed? Ano daw mga kailangang tests or procedure para malaman nila, di ba, na sila ho may fatty liver? All right. So as I mentioned kanina, no, there's a test. The safest test is the ultrasound, no, of the whole abdomen. That will also check the liver. But there are also blood biomarkers. We call it the SGPT, SGOT, or the CBC. So these are the routine blood exams na ginagawa natin. So we can also check if the patient has already fatty liver or other diseases that can cause elevation of the liver enzyme. Ayan, sana ay makapagpa-check up ka na, ha? At least ito ay blood test lang, blood workup lang naman, okay? Mula naman kay Mr. Ramos ng Quezon City, pwede po bang gumaling ang fatty liver by diet and exercise or healthy lifestyle lang po? Salamat. Okay. Number one, i-emphasize ko, wala pa pong gamot para gamutin ang fatty liver. So there is no natural food remedy for fatty liver. And the most important thing is lifestyle modification. So I agree, we have to eat a healthy, balanced diet. So iwas yung masyadong mamantika, yung mga alat, yung mga matataba, tsaka matatamis, no? So you do a regular healthy exercise and syempre tanggalin yung mga bisyo and achieve the ideal body weight. Alam ko mahirap eh. Minsan kasi parang pag sinasabi natin healthy lifestyle, parang ang dami mong kailangan gawin. Pero ito ho kumbaga simple lamang, 'di ba? Kung isipin natin, kailangan lang maging conscious tayo sa tamang paraan po ng pagkakaroon ng mas maayos, 'di ba, na pagkain, tapos yung ating regular exercise, sapat na tulog. Ganun pa rin no, Doktora. So, ito po, Doktora Ong Chu and Miss Connie, gumagaling or naghihilom or nagagamot po ba ang fatty liver mula kay 5924? So, as you mentioned, walang gamot, no? It's just modification of the lifestyle. Ayan po, ha, ma'am or sir. Yan. Mula naman po ito sa ating ding kapuso kay 3620. Good morning po. Totoo ba na once uminom po daw ng mga statin, no, na mga gamot, ay makaka-affect din daw ba yan sa liver? O nakakasama ba yung mga statin meds? 'Di ba? Marami tayo para for cholesterol and all that. Yes, that's there's a truth behind that because some of the patients have different metabolism, no? So may ibang umiinom ng statins
nag-react or tumataas po yung mga liver enzymes nila. But mailan din na hindi. So that's why there is called close monitoring. If once you're taking kahit na anong klaseng gamot, you need to closely follow up with your attending primary physician. Oo, Kasi ayan. hindi naman tayo lahat same reactions or same na side effects, no? Okay. Yung mga supplements daw, hindi ko nababanggitin yung nabanggit ni 1190. Pero sinasabi niya, yung mga iniinom naman na supplements, mukhang mabisa naman daw sa kaniyang fatty liver. So, Correct. yung mga ganyan po ba, papaano natin ititreat? Sometimes we have to remember not all supplements have the same effectivity. In fact, may iba talagang supplements na may beneficial but unfortunately wala po siyang strong evidence na nakaka-cure ng fatty liver. Minsan, ang cause nga ng fatty liver would be high triglycerides. So, you have to treat the primary cause. Ayan. Pa-check up talaga, paggabay. Yes. Yun. Ayan mga doktor natin na andyan lang ha. Kailangan lang natin silang puntahan para mapagkonsulta po tayo. Wala kay 8841. Good morning. Ang SGOT ay below normal pero ang SGPT ay normal. Ano daw ang ibig sabihin ng doktora? So, SGPT. Well, yung SGPT normal, then SGOT is below normal. You don't have to worry so much about that. Pero depende po yung what was the baseline of that SGPT and SGOT. Kasi minsan kasi may ibang mga pasyente pag mag-liver failure na, bumababa na talaga yung mga SGPT, SGOT. But if the patient is clinically okay, then you don't have to worry about that. Okay. Basta wag tayong magpapanik, no? Ang maganda talaga yung meron tayong doktor na gumagabay, lalo na pagka ganitong hindi natin naiintindihan, 'di ba? Yung mga test na 'yan, yung mga SGOT, SGPT, ayan. Paggabay na lang tayo. 6831. Kapag malakas daw kumain ng butter, at saka mataas ba yung serum cholesterol, nakaka-affect din 'yan. Baka magkaroon daw ng fatty liver din. All right. Butter is a saturated fat, no? So, one of the factors ng makapapag elevate ng cholesterol is the triglycerides. So, maybe butter can also elevate your triglycerides. So, for me, you have to eat everything naman ng pagkain, eat in moderation because food is life. So, for me, you don't have to restrict everything, but you need to everything still in moderation. Oo. Pwedeng kumain, wag lang lumamon, no? Sabi nga nila. Okay. Mamaya, babalikan po natin si Doktora. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa ating usapang pangkalusugan. Ang ating topic ay fatty liver. Ayan, masyadong maraming taba, no? Sa ating pong atay, no? Kung kayo ho ay kabilang dyan at may alam din ho kayo, ito pakinggan nyo mabuti dahil makakasama pa rin po natin si Dr. Michelle Ong Chu, ang ating gastroenterologist at hepatologist, ha. Ang ating nabingbing tanong mula kay 0922, Doktora, sabi niya, kapag may history ba ng hepatitis ay high risk na rin sa pagkakaroon daw ng liver cirrhosis or fatty liver. Doktora? Alright. Depende po kung anong klaseng hepatitis the patient has, no? Is it A, B, or C? But the high risk for developing chronic liver diseases are B and C, no? Hepatitis B and C, as I mentioned. So, pag tumatagal po yung inflammation sa liver, pag palagi pong mataas po yung mga biomarkers tulad ng SGPT, yung SGOT, na hindi talagang bumaba, namamaga po yung atay eh. So, nagkakaroon po ng inflammation. So, as I mentioned before, that pwede rin siyang mag-progress ng chronic liver disease. Ayan, okay. Yun nga. So ingat talaga, paalaga ka na, no? Kung talagang parating mataas po ang ating blood test results ng SGPT, SGOT. Ito naman kay 5624, sabi niya naman, ang patanong po daw sa inyo, Doktora, kung okay lang bang uminom daw ng tinatawag na milk thistle as supplement for the liver. Usong-uso yan ngayon, yung milk thistle. Yes. Milk thistle has been readily taken for so many, it's been a long time now. So,
Milk thistle has beneficial effect. In fact, some of my patients have been taking milk thistle and they have improved. Ayun. So, kaya lang, kaya nga, we always mentioned in our convention that there's no strong evidence. Pero if you have enough funds to buy this kind of medicine, then it's all right. So, just continue monitoring your liver enzymes. Ayan. Ay, ito, doktora, pinagsama-sama namin yung mga tanong. You can tell us kung ito ay totoo o hindi. Okay? Sa ating Right. segment na, Doc, Doc, totoo ba? totoo ba? Ayan. Magkakaroon daw ng fatty liver kung palagi kang kumakain ng mga chichirya o chips. Ayan, yung sa mga mahihilig. Hello. Okay. You have to remember, yung masyadong maraming mataba o maalat na pagkain ay malamang nagkakaroon ng magpapataas ng calorie intake mo. So, at magkakaroon ka ng obesity. So, which is isang karaniwang sanhi ng fatty liver. Ayan. Okay, so Oo. totoo nga. Okay, pagka marami. Okay. Yeah. Doc, totoo ba mainam na uminom ng kape na walang asukal at walang gatas para magkaroon ka ng healthy liver? Doc, totoo ba? Black coffee is key? Yes. Oh, coffee is a low-calorie beverage, no? So, if you add milk or you add sugar, it can increase your calorie intake. So, should still lessen or no milk or sugar, then your blood sugar will not spike and hindi ka maging overweight. Ayan. So, drinking black coffee is good for the liver. Okay. Iwasan daw ang pag-inom ng mga food supplements dahil nakakasama ito sa ating atay. Doc, totoo ba? One of the functions of the liver is to process ng supplements at gamot, no? But eventually, nag-create siya ng stress sa liver. So, it depends on the supplements, Okay, no? May tama. ilang kasing mga supplements na it can create more harm than benefit. Oo. So, especially if mapanganib na binibigyan sa mga taong mayroon ng malubhang sakit sa atay. O kaya yun lang ang ginagamit pang gamot, di ba? Right. Papagabay ho tayo sa ating mga doktor. Ayan. Mula naman kay 5600, good morning. Makakatulong po ba yung, ito Glutadrip. Marami hong nagpapag-Glutadrip daw dahil maganda daw ito sa ating liver functions. Ano ho ang totoo dyan? Unfortunately, hindi pa ako I don't endorse or I don't want to say it's beneficial kasi most of study shows that it has no strong evidence for that. Ayun. Okay, walang strong evidence. Okay. Ito daw, meron daw pang ultrasound para sa liver kung malala na o lumalaki yung liver natin mula kay Joy ng Cavite. Ano ho? 'Di ba sabi niya may ultrasound naman, doktora? Ano? Yes. Ultrasound. Meron. Okay. So ito naman, non-alcoholic drinker po pero madalas soft drinks, diagnosed with fatty liver. Ang SGPT, SGOT, nag-triple above normal. Bakit pong ganun? So, as one of the risk factors is yung masyadong maalat, mamantika, Okay. matataba, at doon din yung mga high in fructose, high processed and artificial sweeteners, yung mga juices, na processed juice. So, yun yung magka-create ng one of the sanhi na magkakaroon ng fatty liver. Oo nga. Sige, ito po, sabi ni 8686, ano pong level ng SGOT, SGPT ang alarming na? Kasi meron daw siyang 75 na SGOT. Ano po ang cause? Odor coming from the inside of the body. So, yung significant na elevation ng SGPT or SGOT is more than twice the normal, no? So, if it's 75, it's already borderline. So, a lot of, you need to do a lifestyle change. Maybe change the way you eat a healthy and balanced diet, and continue doing exercise. Oo. Mula kay Peng. Regularly. Opo. Mula naman kay Peng, lumaad pala. Ang fatty liver po ba ay kakambal na ng liver cirrhosis? Ayan, nako. No, kasi ang fatty liver ay labis ng taba sa atay. When you say liver cirrhosis, nagkakapeklat na po yung atay eh. So, itong malubha na po kasi ang liver cirrhosis is irreversible. Ang fatty liver is reversible. Pwede pang magamot ang fatty liver. Pero pagka cirrhosis is cancer na yon, di ba, doktora? Doktora, ayan ako na mukhang... Cirrhosis ang
pagkakaroon ng peklat sa atay. Peklat. Pero yung cancer naman, pagkakaroon ng bukol na po. Oh, yun, Sa bukol atay. na. All right, sige po. May mga tanong pa rin tayo dito. Good morning po mula kay Tata. Doktora, para sa fatty liver ba, yung mga iniinom nila, may mga brand sila dito, papagabay din sila doon sa kanilang mga iniinom. Sana, papunta na lang kayo no, sa mga, ano po ninyo, endocrinologist, gastroenterologist, hepatologist rather, okay? So ito po, mula naman kay Micaela, nakakatulong po ba yung gamit ng mga products na may cholesterol-free sa mantika? Ayan, mantika naman. Okay, depende po sa, when you say cholesterol-free, what kind of products are we talking about? Mantika. Mantika daw. Yung mga oil, no? Oil, oo. Sorry. Cooking oil, Okay. Ganito, there is good and bad points, or tawag natin, everything should still in moderation. In our body, we still need cholesterol, no? So, for me, cholesterol-free is okay, but there are still requirements for us to have cholesterol. So, everything you can take in, but in moderation. Okay, all right. Ito mula naman kay 3110. Good morning po. Yung asawa daw niya nananakit ang gilid ng tiyan niya, lalo na po daw pag humihinga. Ayaw naman daw po magpa-check up at malaman yung sakit niya. Kasi 15 years na po daw siya nagiinom araw-araw ng alak. Ang tanong po niya, may fatty liver na po kaya ang kanyang asawa? With a history po na 15 years na pong umiinom ng alak, at tapos sigurado po akong inaabuso na po yung pag-inom ng alak. There is a high chance po na may alcoholic fatty liver Okay. disease po siya. Alright, good morning po sa inyo, Ma'am Connie. Doktora, maganda po bang kapalit ng honey or brown sugar sa refined sugar? Yung honey kasi, tsaka brown sugar, they're still high in fructose. So, I would suggest you have to limit the intake. Kahit na anong mga fructose na yung high fructose is still a risk factor Alright. to develop fatty liver. May vitamins po ba na po pwedeng mainom sa liver para maging okay if severe yung fibrosis pero not yet cirrhosis? Reversible pa ba? Alright. So, meron po tayong although we didn't tackle for this topic, pero ang sa paggamot na, meron pong mga beneficial effect yung vitamin E, no? Yung 400 IU na vitamin E twice a day for liver fibrosis. So, Alright. I would say may mga evidence po na Okay. nakakatulong po yung vitamin E. Alright, thank Pero, you. I'd like to emphasize hindi po lahat ng mga pasyente ay pwedeng uminom ng vitamin E, especially yung mga patients na diabetic. Ayun. Alright, thank you so very much, Doktora. Saan po ang ating contact details para sa mga gusto magpakonsulta sa inyo? I am here in the province, no, but I am a practicing gastroenterologist, hepatologist in Ormoc City here in Leyte, Eastern Visayas. So, Ayun. I am affiliated with Ormoc Doctors Hospital and OSPA Yes Farmers po. Medical Center. Maraming salamat, Doktora Michelle Ong Chu, ang ating po namang gastroenterologist, hepatologist ngayon sa Pinoy MD sa Double B. Thank you. Mga kapuso, maraming salamat. Hinihilingan, walang pinoproblema.